Noong unang panahon, sa isang malayong baryo, may isang sabungero na nagngangalang Mang Cardo. Mahirap lang siya, ngunit buong puso niyang minahal ang pagsasabong. Subalit sa kabila ng kanyang husay, laging talo ang kanyang mga manok, at halos maubos na ang kanyang mga ari-arian. Isang gabi, habang pauwi si Mang Cardo mula sa sabungan, may narinig siyang mahinang tinig na humihingi ng tulong. "Tulungan mo ako, tao," pagal na sabi ng boses. Lumingon siya at nakita niya ang isang maliit na duwende na nakasuot ng pulang sombrero, nakakulong sa bitag na pang-ibon. "Pakawalan mo ako," pakiusap ng duwende, "at gagantihan kita ng kabutihan." Agad namang inilabas ni Mang Cardo ang duwende sa bitag. "Salamat, tao," masayang sabi nito. "Dahil tinulungan mo ako, bibigyan kita ng isang mahiwagang manok na hindi matatalo sa laban." Kinabukasan, may nakita si Mang Cardo sa kanyang kulungan, isang mapulang manok na kumikinang ang mga balahibo. Nang dalhin niya ito sa sabungan, nagulat ang lahat dahil hindi man lang nasugatan ang manok niya kahit anong palaban ang kalaban. Sunod-sunod ang panalo ni Mang Cardo at unti-unti siyang yumaman. Ngunit isang araw, nagpakita muli ang duwende. "Humingi ka ng huling pabor," sabi nito. "Pagkatapos nito, babalik na ako sa aking tirahan sa kabubatan. Bigyan mo ako ng ginto para yumaman ng husto," sabi ni Mang Cardo nang may kasakiman. Napatigil ang duwende at tumango, ngunit may bahid ng kalungkutan. Kinabukasan, nawala ang mahiwagang manok at ang lahat ng panalong ginto ni Mang Cardo ay naging mga dahon. Nalungkot siya, ngunit naalala niya ang kanyang kasakiman. Mula noon, natuto si Mang Cardo na huwag maging gridyo at bumalik sa simpleng buhay. At kahit wala na ang mahiwagang manok, masaya pa rin siya dahil alam niyang minsan, naging mabuti siya sa isang kaibigan mula sa lupain ng engkanto. 5 taon ang nakalipas mula nang mawala ang mahiwagang manok ni Mang Cardo. Namuhay siya ng tahimik, nagtatanim ng palay at nag-aalaga ng mga ordinaryong manok. Hindi na siya sumusugal at natutunan niyang maging kontento sa kung anong meron siya. Isang madilim na gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng gubat, bigla niyang narinig ang pamilyar na tinig. "Tao, nakatulong ka na sa akin noon. Ngayon, ako naman ang tutulong sa'yo." Lumingon si Mang Cardo at muling nakita ang duwende na may pulang sombrero, ngunit ngayon, may kasamang isang matandang engkantada. "Dinala ko ang aking inang engkantada," sabi ng duwende. "Dahil naging mabuti kang tao kahit nawala ang yaman mo, bibigyan ka namin ng huling regalo." Itinuro ng engkantada ang isang puno ng balete. Sa ilalim nito, may nakabaon na kayamanan, pero hindi ginto o pilak ang makikita mo. Nagulat si Mang Cardo nang maghukay siya, at makakita ng isang kahon na puno ng mga buto ng bihirang halaman. Ito ay mga buto ng halamang gamot, paliwanag ng engkantada. "Itanim mo ito, at gamutin mo ang mga may sakit sa inyong baryo. Ang tunay na kayamanan ay ang pagtulong sa kapwa." Sinunod ni Mang Cardo ang payo ng engkantada. Itinanim niya ang mga buto, at nagpakadalubhasa sa paggamit ng mga halamang gamot. Hindi nagtagal, naging kilala siya bilang imanggagamot ng bayan, pinupuntahan ng mga tao mula sa malalayong lugar upang magpagamot. Minsan, nagbalik siya sa dating sabungan, ngunit hindi para maglaro kundi para gamutin ang mga sugat ng mga manok at maging ng mga sabungero. "Mas masarap pala ang buhay kapag ikaw ay nagbibigay," bulong niya sa sarili. At mula noon, tuwing gabi, kapag tahimik na ang baryo, may nakakakita kay Mang Cardo na kumakausap sa isang maliit na anino na may pulang sombrero, na ngiti ng ngiti, tila ba nagkukwentuhan sila tungkol sa mga himala ng kabutihan. Moral ng kwento, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o yaman, kundi sa kabutihang ibinabahagi sa kapwa. Ang taong marunong magpasalamat at tumulong ay laging may biyaya mula sa langit, o maging mula sa mga engkanto. Naway naibigan nyo ang ating kwento ngayon mga kahiwaga. Kung nagustuhan nyo ay palike naman ng ating video, salamat. At hanggang dito na lang muna ang ating kwento mga kahiwaga, hanggang sa susunod nating kwentuhan dito sa Mahiwagang Kwento ni Lolo.